Renato Paraiso, ang spokesperson ng DICT. May good news po siya no kung talagang ito'y tuloy-tuloy na at palalawakin pa, palalakasin pa. Yung issue po diyan sa free wifi at MRT station, talaga naman magandang balita talaga 'to ha. Sec Renato Paraiso, good afternoon sa iyo, si Radyoman Elmar to. Magandang araw sa inyo, Sir Mark, sa inyong mga taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig. Magandang araw sa ating lahat. Alright, Asik Asik Aboy, itong free wifi, di ba available na to sa ilang piling lugar sa MRT stations, ganun po ba? O, tama ho kayo. Oo. Kung matatandaan ho natin, noong 2017 pa rin ho, nung nakalang 2017, nakapaglagay na ho ang DICT sa pakikipagtulungan ho natin sa mga pribadong sektor, mga nag-donate ho ng free wifi sites ho natin dito sa mga MRT stations. Nagawa na ho natin to before, pero kanina ho, personal na nag-inspeksyon at nakipagtalakayan si DICT Secretary Henry Aguda, kaya DOTR Secretary Vince Sison po, para naman sa pagpapalawig ng kooperasyon ng DICT at DOTR para malagyan ng free wifi sites so itong mga MRT stations ho natin. Nako, pag ganyan ba naman magandang balita, yung gustong-gusto talaga yun ng mga tao pag ganyan. So, hindi lamang MRT, pati ba yung LRT, Asek? Ay, yan ho ang plano ho sana ng DICT. Kaya nga, tama ho siya sabi niyo, maganda balita. Talagang ang trust ng administrasyon ho ni Secretary Henry is good vibes ho sa lahat para sa internet connectivity. So ito, sinisimulan na ho natin na para yung impact projects ho natin, ramdam ho ng ating mga kababayan kaagad pagdating sa connectivity po. Yun yung mga diskarte na talagang sabi nga dito talagang may impact at talagang sabi nga dito ma-appreciate ng taong bayan. So yung MRT1, anong MRT pa lang pala itong gumagana dito? MRT3, di ba? Yung 2017 ho na dinonate is 20 sa MRT pa lang ho. Ngayon ang pinaplano natin, again, it's pinaplano na natin this year pero malamang ang implementasyon na ho nito is next year na kasi kailangan natin matandaan yung proseso ng pagbabudget ho ng ating pamahalaan. Nakalaan na yung mga ibang budget natin, talagang nakalaan na, plinano na from last year na i-review yung mga subscriptions of existing Wi-Fi sites ho natin. Ngayon, isasama na ho natin to sa programa natin for next year para naman ho ma-implement natin next year kaagad. Or kung makakahanap tayo or bibigyan tayo ng additional pondo ng BBM, sana naman ho, makapag-implement. Kasi kami ho sa DICT, ready na ho. Talagang yung mga budgetary constraints lang ang inaalala natin. Kung kaya naman siguro this year kung hindi nga lang problema sa budget ba't pa patagalin pa no? Sabi nga, mas tayo na lang huli sa sa teknolohiya ha. Asik ha. Pero kung next year pa, what about sa ibang mga mga lines nito pa? Hindi ko naintindihan yung last Kung next year pa, anong mga linya lamang ito for next year? Itong nasa timeline nyo? Kasi kung magbibigyan mo tayo at ipopropose ko natin to, ipopropose na natin yung maximum. Tapos depende naman sa DBM yan doon sa pagpoproseso ng budget natin kung ano lang yung mapagbibigyan. Pero kung kami ho ang tatanungin at bibigyan kami ng pondo, lalagyan na natin free wifi sites lahat ng linya ng MRT at LRT. Yun, sana. So ngayon MRT3 line, so mga ilang minuto yung free internet per day po, Asik Aboy? Wala pa namang na pag-uusapan with regards to implementation. Ang kailangan nating budget talaga at pagplanuhan is yung paglalagay ng router. So ngayon sa implementation natin, depende sa magiging budget natin. Or we can partner up with the private sector para naman doon sa mga tinatawag nating corporate social responsibility nila, mga CSR nila. Baka magbigay sila ng mga free wifi sites. May kapalit naman yan free advertisement, sir, kung tutuusin So, talagang, and with this particular administration, lalo binibida ko parati to si Second League, kasi galing mo siyang private sector, so kilala niyo yung mga natin, private sector partners natin, at hindi malayo na mapapaiting at mapapalakas natin yung partnerships natin sa kanila para naman sa ikibubuti ng ating mga kababayan. Malaking bagay yan sa ating pag-unlad sa ating bansa pag ganyan. Diyan nga sa mga naiyan, nagawa naman nila yan. Nag-aagawan pa dyan yung mga telcos dyan sa mga airport natin sa paglalagay. By the way, naihabol ko lamang bago tayo magtapos ang paghanda ng DICT sa eleksyon. 21 days to go, Asik Aboy. Naku, marami nang ginagawa ang DICT Unang-una implementation ng Memorandum of Agreement on Technical Hubs, tripartite with this is a tripartite agreement with the DOST, DICT and COMELEC po.
Ang MOA naman on online services between COMELEC and DICT sa pagpo-provide ng data center for mirror sites. Yung Cybersecurity Bureau natin would take the lead serve as coordinator. So sa Infrastructure Management Bureau ng data centers natin sa implementasyon, no, lalong-lalo na para makatulong dito sa election natin. Like you said, 21 days na lang. And then available cages with biometric security lock po para sa CSB Digital Certificate Division po. Tapos magko-conduct tayo parati ng yung parati natin sinasabi sir, yung VAPT testing or yung Vulnerability Assessment and Penetration Test para masiguro na proof yung ating mga sistema pagdating sa pamaana sa pag-conduct ng elections natin. Tapos dito rin yung website for overseas voting, Peated and Post Finder, election results website, online submission of SOSE and subsequent publication, registration of status verifier. Tapos talagang very active ang ating administrasyon ngayon pagdating doon sa COMELEC Advisory Council. Kami sa DICT ready na at talagang suporta sa ating COMELEC sa paghahanda at pag-maintain ng ating election to make it credible, lalong-lalo sa pagpili ng ating mga susunod na leader. Talagang punong-punong kamay ng DICT sa nangyayari. Sige, good luck na rin sa inyo, ASEC, at maraming salamat po sa pagkataong tumakapanayan po kayo. Maraming salamat din sa pagpapahiram niyo ng platforma makausap ng ating mga kababayan. Mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo. ASEC Aboy Paraiso, ang spokesperson ng DICT.